Ito po ang paninindigan at policy ng PNP at Department of Interior and Local Government. Basta merong court order, warrant of arrest na ilalabas ang Sandigang Bayan laban kay Senator Rodante Marcoleta at kanyang kasamahan, ipatutupad ito nasa loob at labas ng Senado. Pero siyempre, kakailanganin nila ang makipag-coordinate sa Senado. Pero wala namang under custody ngayon ang Senado, under Senator Gatchalian. Ang sabi nga ng ibang mga senador, hindi sila makikialam sa kaso ni Marcoleta, Senator Marcoleta. Ibig sabihin, hindi rin sila magiging protector ng kahit sinong senador under Senator Gatchalian as Senate President sa kung sino mang maaaresto at ipapaaresto sa darating na mga araw. Pakinggan po ninyong ito ang paliwanag ng Public Information Officer, opisyal ng ating Philippine National Police sa loob mismo ng Campo Aguinaldo General Headquarters. Rest assured, again, I saw the statement made by the CIDG through the NCR chief ng CIDG. The PNP stands ready to execute any lawful order from the court. Pero kung mataon daw na nasa Senate premises si Marcoleta, makikipag-ugnayan daw muna ang PNP sa Senado bago sa arestuhin. Una nang sinabi ni Marcoleta na handa siyang makulong. Nakahanda po akong magpakulong. Kung kinakailangang maaresto po ako, wala pong problema. 3 counts ng plunder ang isinampa laban kay Marcoleta. Bukod pa yan sa kasong paglabag sa Presidential Decree 46 o pagtanggap ng regalo ng isang public official mula sa pribadong individual. Nag-ugat ang mga kaso sa 75 million pesos na campaign donation na tinanggap ng senador noong 2025 elections. Batay sa donors tax returns, 30 million pesos ang tinanggap ni Marcoleta mula sa dating kongresistang si Mike Defensor. 25 million ang galing sa isang Joseph Espiritu at 20 million naman sa isang Aristotol Veran. Kasama rin sila sa kinasuhan ng plunder. Ayun, matindi. Ayan, yan yung mga basihan. So, tingnan natin. Sabi ng PNP, handa na sila. Ipatutupad nila ito kung mayroong court order, warrant of arrest. Sabi naman ni Senator Marcoleta, ay siya ay magpapahuli. Hindi siya magtatago kung ano man. So, abangan natin. At kung mangyayari po yan, anytime, o kung ano mang araw, o nangyari, ay wala tayong magagawa. Yan ho ang proseso. Okay? So, hindi natin pwedeng kontrahin ang court order. Hindi rin natin pwedeng kontrahin ang mga policy ng ating kapulisan dahil ang law enforcement agency, isa yan sa kanilang mandato. Ipatupad ang mga court order. Ano man yung court order na yan. Basta order sa kanila, gagawin nila yan. Ayan po. Okay? Ano inyong masasabi niyan? Any comment? Malaya po kayo. Sa isang or marangal, katanggap-tanggap na mga komento, huwag yung out of topic. Samantala, naku, pumalag ang Malacanang, hindi rin nagustuhan ng Malacanang na kasi parang pinag-uusapan din. Galing yata ito kay dating Congressman Mike Defensor na forward sa akin, nabasa ko nga yung statement niya na kung donation daw ang pag-uusapan at basihan ng pagkakaroon ng kaso laban sa kanya, dapat daw meron din pananagutan yung mga donor ni Pangulong Marcos doon sa nakarang eleksyon at iba pa. Sa isang banda, pwedeng paniwalaan, pero magkaiba po yan. Okay? Yung donor sa presidential election ni Pangulong Marcos noon o kahit na sinong politiko, kung kanilang naideklara sa statement of contribution and expenditure, tinatawag na SOSE, walang problema yun. Kasi yun ho ang nire-required ng batas ng COMELEC. Kahit sinong kandidato at political party, basta nagdeklara, walang problema. Yun yung issue nagdeklara. Ay ang kay Marcoleta po hindi idineklara, kaya siya nasilip. Hindi niya idineklara, tapos inamin niya na siya tumanggap ng ganong pera, talagang bawal yun. Kung idineklara mo yun, wala nang problema, tapos na yan. Tapos idineklara mo rin yun sa statement of asset and liabilities bilang income yan, o kita mo, wala rin problema. Ang naging problema ng Marcoleta, wala na sa SOSE,
wala pa rin sa salin. Pero inamin niya na tumanggap siya. Ay siya is congressman ng panahon yun. Corruption yun. Kaya sabi ng ombudsman, sandali. May violation ka na doon sa pagtanggap ng pera. May violation ka pa rin doon sa salin. At higit sa lahat, mahigit sa plunder law na sinasabi na 50 million, 75 million. Yun ang pagkakaiba. Kasi ganito po yan. Sabi ng COMELEC, at yan naman ang batas sa COMELEC, lahat ng kandidato, pagka kayo tumanggap ng pera at donasyon, i-declare nyo sa loob ng 30 days after election. Pag hindi nyo na-deklara, magiging ground yan for disqualification. Ayan. Pag na-deklara naman nyo, halimbawa, ang inyong donation tinanggap ay, ayun, halimbawa, yung 75 million, kung idineklara yun ni Marcoleta, tapos nagastos niya 50 million, o di meron siyang 25 million natira, yun ay kanyang idideklara sa kanyang salin. Magiging income yun. Subject for tax yan sa BIR. Legal na legal yun. Walang kasabit-sabit. Eh, yung problema, lahat ng legal na paraan, abogado pa naman, iniwasan. Tapos ipinagyabang sa interview sa national television at sa media na siya'y tumanggap noon, pinangalanan pa yung mga nag-donate. Kaya pati yung nag-donate, nakasuhan. Hindi naman pwedeng palusot yung, kaya ako hindi idineklara sa SOSE, sa COMELEC, kasi yun ang pakiusap ng donor. Aba, hindi pwede yun. Labag yun sa election law. Election, yung batas na nagdideklara na dapat mayroong SOSE. Tapos hindi mo rin idineklara sa SALN, Statement of Asset and Liabilities. Aba, talaga magkakasabit-sabit. Ay yung kay Pangulong Marcos at iba pang kandidato, kung sila na may nagdeklara sa COMELEC ng lahat-lahat, at maayos din ang salin, o di walang problema talaga. Yun ang pagkakaiba. Bakit kayo mandadamay? Kayo may problema. Di kung meron kayong problema kay Pangulong Marcos, doon sa ibang kandidato, mga senador, kung sino man dyan na tumanggap din ng donation, mag-file din kayo ng kaso before ombudsman. Ganun lang yun. Pero yung magsalita kayo sa media, although karapatan ninyo, yan ay malinaw ng pandadamay lang. Kung wala namang complainant, di useless lang yan. Nagpapalaki lang ng issue. Yun ang sinasabi natin. Sumunod kasi kayo sa proseso mula COMELEC at saka sa SALN. Pag inyong sinunod yung mga policy niyan, ala na kayong problema. Kayo senador, kayo abogado, kayo ay may mga pera, kayo yung nagbabiolate ng batas. Tapos pag kayo ngayon hinahabol ng batas, sasabihin nyo, inaabuso kayo. Sasabihin nyo, hinaharas kayo. Nasa ng pangharas doon? Diba? Nagtatanong lang po. Opinion, interpretation ko, at tanong na nababase sa inyong ginagawa at mga sinasabi. In other words, issue lang, walang personalan. Please like and share, subscribe and follow dito sa ating mga channel.